I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Nako po mga kababayan, mayroon tayong upload videos, updates. Malamang manginginig na naman si Baturni. O, di ba? Magre-react na naman dito. Siyempre mga DDS, matindi dito guys. Lagi kong sinasabi, di ba? Tahimik yung nasa palasyo pero mapanganib ang galaw, mga kababayan. Sabi dito po, mga bes, para kompleto detalyado ng sabi ng Inquirer.net, today is July 17, 2025. Agay. Sabi ng Inquirer.net Sabi po dito mga kababayan, ayan, nakikita nyo, De La Rosa may be arrested over drug war if ICC asked. Di ba? Sabi ni E.S. Bersamin. July 17, 2025 tayo. Ito. Agay. Umanda na. Hold your breath. May susunod at susunod talaga Executive Secretary Lucas Bersamin. Agay. Manila, Philippines. The Philippines may arrest a senator who served as a police chief during then President Rodrigo Duterte war on drugs if the International Criminal Court, which is ang ICC, issues a warrant over the campaign that left thousands of suspects dead. The top aide to President Marcos said on Wednesday, OMG. Sasabihin nyo na naman, kidnap. Sasabihin nyo na naman, illegal. Excuse me. Ang palasyo. Hindi BO-BO yan. Alalahanin nyo, ang mga nakapaligid kay Pangulong Marcos Jr. mostly are lawyers, mga dekalidad. Di ba? Lalo nito si E.S. Bersamin, mga kababayan, dating Chief Justice. Correct me if I'm wrong. So yun, tuloy. Executive Secretary Lucas Bersamin told Kyodo News. Kyodo News, parang Japan news to News that Senator Ronald Bato de la Rosa would receive treatment similar to what we did to Duterte, who was arrested by Philippine police in March 11 yung, correct me if I'm wrong, diba guys, 2025, for alleged crimes against humanity over the killing following a warrant issued by the court in Dahik. Baturne, paano yan? Parang, hindi lang parang, susunod ka na yata sa iyong boss. Sabi ko sa inyo guys, time will come. Pag gumawa ka ng katarantanan at kasamaan sa kapwa mo Pilipino, God is always watching us. Nakatingin po siya sa atin at may oras ang bawat tao na gumagawa ng kasamaan na para magbayad ng utang nila. Buhay ang kinuha, buhay ang kapalit, mga bes. Ayan, tuloy. Though the Philippines withdrew from the ICC in 2019 under Duterte, authorities are obliged to cooperate with the court warrants as the country remains a member of the Interpol, which facilitates ICC warrant. Malinaw na po yan Yung mga hindi nakakaintindi, intindihin nyo mabuti, mga DDS. Wala na tayo sa ICC. Nag-withdraw tayo ng 2019. Alam niyo kung bakit nag-withdraw? Kasi tagilid si Digong Kasi lumala na talaga ang war on drugs noong that time. Kaya yan. Nag-withdraw ka agad. Mautak din na akala niya kasi hindi siya talaga kumbaga mapupuna. Pero after your term, now what will happen and where is you? Di ba?
Where is you right now? Ganon. Tapos, obligado tayo, ang bansang Pilipinas, makipag-cooperate sa warrant, no? Na i-issue through Interpol. Kasi Interpol, walang ano yan, diba guys? Wala silang mga kapulisan. So, dinaan nila sa Interpol. Diba? Alam po natin, ang Pilipinas po ay member po ng Interpol sa buong kapuluan ng mundo. Dahil noong inaresto yan, si Alice Go through Interpol. Diba? So, mahalaga po talaga. No? Yan ang hindi po naintindihan ng mga DDS eh. Wala naman talaga tayo sa hindi na tayo na member ng ICC. Ang sa atin lang is yung makipag-cooperate tayo yung ng warrant of arrest na dadalhin ng Interpol. Doon tayo makipag-cooperate. Pero yung sabihin mo mismo sa ICC, hindi na po. Wala na po tayo doon eh. Tuloy. Bersamin, as senior members of the Marcos cabinet, spoke after De La Rosa won re-election with the third highest member of the votes among contested Senate seats in the Philippines midterm election in May. Walang saysay yan kahit manalo ka pa. Kasi yung mga ibang tao na bumuto, walang ano yan eh, walang inform. Hindi nila alam yung totoong nangyayari, lalo na po yung mga nasa liblib na lugar. Ngayon at mayroon na tayong free wifi sa iba't ibang dako ng Pilipinas, ayan, malalaman nila ang buong katotohanan. That is a very, very important to us na mabigyan sila ng free wifi through Starlink para nang malaman nila ang buong katotohanan. Nang sa ganun, the next election, they will, aware kung sino po ang karapat-dapat nilang ibubuto. Kasi mayroon na silang info, no? Tungkol sa mga nangyayari in the past. Yan. Tuloy. Sabi dito guys, if there's an Interpol notice, we proceed. And goes. But if the Supreme Court comes out with a ruling that says you must afford full due process before you surrender anyone, that's what we are going to do. Yes, ayun naman, 'di ba? Kailangan natin sumunod din. So, sabi ni Bersamin said, sabi po dito, in June, Duterte filed a petition with the ICC seeking temporary release to allow him to stay in another country. The court has yet to rule on the request. Goes. For sure guys, hindi tatanggapin ng Pilipinas yan dito. Even sa ibang bansa, diba? Kung if ever na mag-grant yung petition niya, for interim release, I don't think napapayagan ng ICC yan. Siyempre yung malapit sa kanila. Kasi baka tatakas yan eh. Tsaka isa, baka ma-influensyahan niya pa yung mga witness niya. Mga star witness, 'di ba? Kayang-kaya niyang gawin 'yun kahit matanda na 'yan. And daming aliporis yan eh. Sabi dito guys, it's up to the ICC to make the decision. It's really a matter of us not having anything anymore to do with the case. Bersamin said. Yes. Tayo nga katulad po ng sinasabi ko, ang kooperasyon lang natin sa Interpol guys. Pag nag-issue sila ng warrant of arrest, yun lang naman tayo nakipag-cooperate. 'Di ba? Wala na tayong paki sa ICC, oy. Ano bang gagawin nila kay Digong? Pakils ang Pilipinas. Tuloy, official government that data show that around 6,200 people were killed in the brutal agoy anti-narcotics campaign under Duterte, who served as the president from 2016 to 2022, thought human rights group put the picture much higher. Sabi ng QDO News. Diba guys? Ano po ang kapalagayan nyo? Ayan De La Rosa may be arrested over drug war if ICC asked. Nako. Manginginig na si Batorlan nito. Ganun talaga. Ganun talaga. Kaya sabi ko, wag tayo nagmamalinis. Lalo na hindi ka malinis. 'Di ba? Na mas malala pala ang pagkatao mo kaysa doon sa taong sinisiraan mo. 'Di ba?
Kaya magaling kayong manira sa kapwa, ay ba, ang karma, babalik yan sa inyo. Sisingilin kayo. So, dahil dito, mga kababayan, medyo mayroon tayong aabangan. Nakaabang-abang. Oh, alam nyo, sunod-sunod na yan eh. You see? Oh, kaya nga si PBBM pa. Sumusunod naman talaga sa batas kung anong batas. Rule of law. No one is above the law. Diba, mga beswa? May sinabi dyan si Bato. Sabi niya dito, oh. So, ito yung sinabi ni Bato, mga kababayan. Naku, nag-react ka agad si Bato eh. Sabi niya po dito, sabi na po ng Abante, Tagalog to. Ayan, sabi niya, tiniyak na muling magkakamali ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa oras na may isuko ang gobyerno na isa na namang pinuwis sa International Criminal Court. Ayon kay Senator Bato de la Rosa. Ay, nako. Ayan ang sabi niya, Bato, Marcos admin muling sasablay sa oras na ipaaresto ako sa ICC. Paano mo sasabihin masasablay, di ba? Guys, katulad po ng sinabi ko, si PBBM hindi po gagawa ng desisyon yan, na mayroon siyang maaapakan na tao or paglabag sa batas. Tandaan po natin, ang Pangulo po, misis niya, professor lawyer. Yung mga nakapaligid sa kanya, mga dekalidad na mga abogado. Mostly, nagabiniti ni Pangulong Marcos Jr. ay abogado. Even undersecretary, abogado. Yung AS niya, abogado. Abogado din yung si Manong Jan eh. The rest, ang dami as in. Di ba? So, paano niyo masasablay ang Marcos administration kung ang Pangulo ng Pilipinas alam niya kung ano po ang rule of law? Di ba? No one is above the law. Kaya nga, gumawa kayo ng kabutihan sa kapwa. Parang sa ganun, hindi kayo sisingilin ni Satanas pagdating ng araw. Kaya ito na karma is real. Sabi nga nila. 'Di ba pag gumawa ka ng kabutihan sa kapwa, more blessing 'yan eh. Kasi ang Panginoon nakatingin sa atin. Pag gumawa ka ng kasamaan, lalo na pag kumitil ka ng buhay ng isang tao, may kasabihan, buhay ang inutang mo, buhay din ang kapalit. It's biblical 'yan, mga bes. Totoo 'yan. Ngayon, sasabihin mo, sasablay ang gobyerno. Paano? Anong kasalanan ni PBBM sa inyo? Anong kasalanan niyan dyan sa mga warrant ninyo? Anong kasalanan ni Pangulong Marcos Jr. yung pagka-aresto kay Digong? Kaso nyo na yan, 2017 pa. Nasa member pa tayo ng ICC. Ibig sabihin, pasok yan. Pasok pa yan sa jurisdiction ng ICC. You see? Out na si PBBM. Wala pa siya noon sa Malacanang. Kayo ang may kagagawan kung bakit kayo mai-issuehan ng warrant of arrest ng ICC. Ang kooperasyon lang natin, yan nga, Interpol. Kailangan po natin, mahalaga po yan. Dahil pag hindi tayo makipag-cooperate sa Interpol, hindi na tayo tutulungan pag mayroon tayong huhulihin sa ibang bansa. Kasi alam po natin, through Interpol, doon lang po tayo may kakayahan para mag-aresto ng isang ang isang puganti sa ibang bansa. Kasi ang katulungan natin, Interpol, dahil membro tayo dyan. Pero sa ICC, syempre, wala na tayo doon. Hindi natin membro eh. Pero in fairness, guys, 66%, ang mamamayang Pilipino gustong bumalik sa pagka-membro ng ICC. Ako, agree ako. Kung ano pong desisyon ng Pangulo, why not? Diba? Kasi itong maraming tigasin dito kasi sa Pilipinas, ang feeling nila sila po ang batas. 'Di ba? So dahil dito mga bes, sabi ng mga nagko-comment, tingnan niyo. Kunting tiis na lang, inaasikaso pa ni Trillanes yung documents mo papuntang Dahik. Ayun, i-ready mo na lang passport mo just in case di nyo kaya si Trillanes kung maliitin nyo. Wala kayong binatbat sa kanya. Cum laude lang naman yan sa PMA. Totoo yan. Matalino si Trillanes, guys. Cum laude talaga yan, no? Alam po natin, isa si Trillanes sa mga nagsampa ng kaso sa ICC nung panahon na yun. Di ba? Si PBBM, pinatupad lang kung anong batas, di ba? Yan, akala ko, ang tapang-tapang nyo, nang nakapwesto kayo
Naghahamon pa kayo sa ICC bago ngayon. Bago. Ngayon takot na takot kayo hulihin ng ICC. Kung wala naman katotohanan ang mga kaso ninyo sa inyo, bakit naman ikaw ay matatakot? Ang tapang-tapang mo, tama 'yon. Dapat lang managot ang may sala. 'Yun nga gawa-gawa ng pagkakamali tapos takot naman. If wala talagang kasalanan, ba't ka matatakot? Di ba? Bakit hindi mo harapin? Depend i-defend mo yung sarili mo with your lawyers. Di ba? Bakit takot na takot ka? Ayan pag sa Pinas, di kayo makukulong. Kaya nyo bayaran ng batas. Yes, panahon ni yun. Poncio Pilato. Easy ka lang, malapit ka na. Ayan. Mag-ingat ka sa muling pagkakamali. Ikaw ang target, kalbo. Agay. Malapit ka na, kalbo. Itaga mo sa bato. Agay. Naihi na si kalbo sa takot. Agay. Urong ang bayag niyan. Nice. Kaya nga alarma talaga siya. Di huwag na tayong sumali sa mga international organization para pwede tayo hindi sumunod sa mga international na batas. Ginagaya kasi nila ang China na komunista kaya matigas ang ulo. Sumunod sa L. Kaya ganyan ang mga pananaw ng ibang senador at mambabatas natin para lang sila sa kanilang mga sarili interes kaya pumasok sa politika. Tama yan. Dapat lang talaga ang ICC mag-imbestiga kasi dito sa Pilipinas pag may pera ka hindi makulong kahit mayroong kasalanan, 'di ba? Si Digong tinuro ka na kanya na membro ng KIJK. Siya ang tinuro mismo talaga nung nasa Senado nagkaroon ng hearing. Ikaw ang may sablay kahit mali sinusunod mo. Yan ang mapala mo. 'Yun ang problema sa kanila Mali yung boss nila. Ito naman sila. Kumbaga sumusunod din sila dahil boss nila. Walang walang sariling panindigan sa sarili si Bato. 'Di ba? Ang tao kung walang kasalanan kahit anong mangyari, hindi nangangamba ang taong may kasalanan, takot sa sariling multo. Tama. Hinintay yung bisa. Agay. Itatama lang ng gobyerno ang mga pagkakamali ninyo. Bato. Natatakot ka lang. Ayun, patay ka ngayon. Huwag mong inaano yung likod mo sa electric pangpatot. Nakakaubo yan. Lalo't pagbasa, huwag mong itutok yung electric pan, anak. Magkaubo ka yan. Walang silbi, korte sa Pinas, mga kampon, politika, agawan ng kapangyarihan. Ang pagpatay ay pagkakamali, tama. Ayan guys Hindi sasabla agay. Hindi sasablay si General Torres sa pagdakip sa iyo, malamang. Pangunahan na naman ni PNP Chief yan. Totoo yun. Ito, ayan. Lahat yan. Walang DDS na nagko-comment. Agay. Ayan. Naku po. So, yun mga bes. Abangan po natin ang pagka-aresto kay Bato. Exciting ito. So, yun mga beswa, ang aking pinaka-latest update. See you again on my next upload. Bye. Yan babus. God bless Philippines.